Isa pong muling pinagpalang araw ang aking pinaparating sa bawat sa inyo at gayon din po ang pagbati sa lahat ng isang masaya at mapagpala at magandang araw para sa lahat ng mga nakikinig sa pamamagitan po ng social media platform na ito, Maniwala Facebook Live. And welcome po sa lahat din ng mga nakikipagkaisa sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng YouTube channel, Jonathan Reliasa, parentheses, Maniwala. Pagpapatuloy po natin ang ating pagtalakay sa Doctrine of the Incarnation, but this is part 2. And sa part 2 po ay we will be talking about the practical theology of the Incarnation, the implications of the Incarnation. Ano ba ang katuruan na maaari nating mai-apply o ano ang mga bagay na puwede nating mai-apply knowing that Jesus Christ came in the flesh and ministered to the people. Ano naman po ang implication nito sa atin, sa iglesia, as we continue to do the mission of the church? Pag-aralan po natin sa pagkakataong ito, sa araw na ito, incarnational theology, pagwawangis na gampanin ng iglesia. Ang isa pong malimit na itinatanong when we talk about incarnational mission, incarnational theology is this: can the incarnation be duplicated? Maaari bang maulit ang incarnation, yung pagkakatawang tao? For instance, when the idea of incarnational theology was being conceived, a question was asked whether the church could duplicate the incarnation. Kapag pinag-uusapan po yung pagsasakatuparan ng pag-a-apply ng tinatawag nating incarnation through incarnational theology, transformational ministry, or incarnational mission, talaga bang pwedeng maulit ang tinatawag nating incarnation? And the reasons why some theologians will reject the idea of incarnational mission or incarnational theology is for the fact that divine incarnation cannot be duplicated. It cannot be repeated. At doon po sa puntos na yon na hindi talaga pwedeng maulit ang incarnation ni Jesus Christ. The incarnation with a definite article. God coming in the flesh. Hindi po talaga natin maduduplicate ang incarnation, ang the incarnation, yung pagkakatawang tao ni Jesus. Ang ating pong pinag-uusapan dito ngayon ay yung pong aplikasyon ng incarnation. Nung naunawaan natin yung theology, yung doctrine of incarnation, how can we translate yung pong the incarnation into the mission of the church so that we can accomplish the mission of Jesus Christ? We can function and do the work of the mission sa pamamagitan ng paghahandin tulad ng pagwawangis sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus. Let us define first po yung tinatawag nating incarnational theology. At ito po ang kahulugan ng incarnational theology. Ang incarnational theology ay isang proseso ng pag-aaral o pagbubulay-bulay, pagsasabuhay, kung saan ginagamit ang karanasan, ang pagsusuri o analysis at ang Biblia upang mag-udyok ng pakikidama, identification, pakikilahok, participation, at pagkilos, action, para sa kapakanan ng mga mahihirap, mga inaabuso, at mga pinagkakaitan ng karapatan at ng iba pa. Our proposal in this study ay ito po: as God incarnated by becoming a man, the church must also practice incarnational theology or incarnational mission.
Ito po ang ating iminumungkahi, ito po ang ating isinasagmit sa bawat isa. Ito po ang ating ipinakikilala at ipinapaunawa sa iglesia, na kung papaano ang ating Panginoong ang Diyos ay nagkatawang tao, ang iglesia ay kinakailangan ding magkatawang tao. The church to be visible, the church to be impactful in the society. Yun po yung sinasabi natin ang iglesia ay magkatawang tao. The church not simply to focus on the spiritual needs of people, but also on the physical concerns of people. This is what we mean by incarnational mission. Ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesus? Nagkaroon po siya ng, kagaya ng ating nabanggit last time, nagkaroon po siya ng tinatawag na identification. He identified with the people. He participated in the lives of many people. And he did something for the lives of the people. Yun din po ang ating iminumungkahi. Yun din po ang ating proposal sa incarnational theology o incarnational mission, na makita ang iglesia na yung pong ating spiritual na mga gawain ay hindi lamang makita na spiritual na mga gawain, kundi nagkakaroon po ito ng laman na ita-translate sa tinatawag po nating mga bagay na material upang maramdaman ng tao ang ating tunay na pagmamalasakit sa kanila. Have you heard about the Greek Commission? Yung pong Greek Commission, in its simplest form, the Greek Commission is rooted in Greek philosophy known as dualism. Ang ibig po sabihin ng filosofiyang ito ay, ng dualism ay, the spirit is good, matter is evil. At ito po'y sinalungat ng banal na kasulatan, lalo tigit, this is being addressed sa aklat ng Colossus. Yung pong tinatawag na the spirit is good, matter is evil, because it is not biblical. Na ang mga bagay na spiritual lamang ang mabuti at ang mga bagay na material ay hindi mabuti. If dualism were correct, yung espiritu lamang ang mabuti at ang mga bagay ay masama, kung tama po yun, kung yung pilosopiyang yun ay tama, the incarnation of Jesus Christ is wrong. For God, who is spirit, became a man or flesh. He came in the flesh. Kaya hindi po tatayo ang tinatawag nating Greek Commission, dualism, that the spirit is good, matter is evil. Ay, mga pang-physical yan, o pang-material yan. No, it is not. It will not stand. Dualism will not stand biblically because that is not the correct foundation ng tinatawag po natin biblical teaching. Even in 1 Timothy 4:4, pagpasalamat lahat ng mga bagay na nilalang ng Diyos. The visible and the invisible. Ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita. Nakikita at hindi nakikita. So why do we need this proposal? Bakit po natin sinasabi na kung paano si Kristo yung nagkatawang tao, from the spirit to the flesh, he took the form, sabi nga po, of a servant. He came in the flesh. Bakit kinakailangan din po na ang iglesia ay maging visible at maging concerned sa mga tao sa kanilang mga pangangailangan ding material? Incarnational mission, doing the function, doing the mission of the church by addressing also
the material aspects of man. Ito po yun. Why do we need this proposal? Number one, for many years, some churches have focused on the eternal concern or spiritual needs. This is good na ang iglesia po ay mag-focus sa mga eternal concerns. We are here to make disciples. That is correct. No doubt about that. But it is not enough that we are only addressing yung pong tinatawag nating mga spiritual na mga pangailangan ng mga tao. That's why we are proposing the incarnational mission as an application or implications of the incarnation. Pangalawa po mga kapatid, bakit natin pinopropose at sinasagmit ang incarnational mission is this. Some churches perpetuated the dichotomy of the sacred and the secular. Na para bang, ano yan, sacred ito, dito tayo magiging focus sa mga bagay na banal, mga bagay na, and yung mga bagay na secular, yung mga bagay na pang-material, yun po yung natawag nating dichotomy. Pinaghihiwalay, kino-compartmentalize, nagkakaroon po tayo ng parang compartment. Ito sacred, ito secular. This means the church has nothing to do with the secular. At yun po yung dichotomy of the sacred and the secular. The church has nothing to do with the secular or the world except to win souls. And we will see later if this is a valid function of the church. Pangatlo po kung bakit natin pinopropose ang incarnational theology or mission is to encourage the body of Christ to be holistic doing the ministry. Holistic ministry. Now, ito po yung gusto kong ipaliwanag sa inyo. Matapos kong masabi na bakit natin kailangan i-propose ang incarnational mission as an application of the incarnation of Jesus Christ. Ito po yung truth number one. Na the doctrine of incarnation demonstrates how the distance between the eternal and concrete is overcome. Alam po niyo mga kapatid, nagtagpo o nagkatulay ang walang hanggan at ang material na mga bagay. Yun po ang isang maliwanag na ipinakikita ng the incarnation, ng doktrina, ng katuruan ng inkarnasyon, na yung eternal at ang mga bagay na material ay nagkaroon po ng koneksyon, nagkatulay, nagtagpo, at nagsama. Hindi po natin pwedeng sabihin na Jesus was only fully God and not fully man. At hindi natin pwedeng sabihin na Jesus was only fully man and not fully God. Nagtagpo ang eternal at ang material. The incarnation is both eternal and concrete. Ang walang hanggan ay bumaba at nakipag-ugnay sa may mga hangganan at tumira sa kalagitnaan ng mga may hangganan. Kaya makikita po niyo mga kapatid that the doctrine of incarnation is trying to bridge the distance between eternal and concern. At gayon din po mga kapatid ang ating nais na makita. Makita natin ang eternal and concrete sa iglesia na pinagsasama sa kapakanan po ng kalayaan at kaligtasan ng mga tao. Alam po niyo, ang isang larawan at naging gawain ng pagkakatawan tao ng ating Panginoong Hesus ay ganito. Kung walang krus, kung wala yung physical aspect po ng redemption, kung hindi nagkatawan tao ang Kristo, ang Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, wala rin sana ang walang hanggang buhay.
Wala po kayong walang buhay na walang hanggan at wala akong buhay na walang hanggan. But because of the cross, which is the physical, at ang buhay na walang hanggan, which is heaven, nagtagpo po sila because of the incarnation. And this is exactly what we are proposing to the church, not to separate yung po tinatawag nating eternal and the material. Because God created them both. Ang tao po nilalang ng Diyos na maliwanag na hindi po lamang mga kapatid espiritu kundi katawan. And we are not only supposed to be serving the spirit, the soul, but also yung po tinatawag nating body or katawan. Pareho pong mahalaga yun. Equally na mahalaga. Pangalawa pong katotohanan that I would like to share with you is this. The doctrine of incarnation and its application to Christian mission or ministry bridges the gap between theory and practice. Ipinapaunawa po ng katuruan ng pagkakatawan tao kung paano pag-uugnayin ang kaalaman, yung mga bagay na hindi mo nakikita, kaalaman, karunungan, at pagtupad o pagsasagawa ng kaalaman. It is one thing that you know something, it is another thing that you are applying what you know. At ito po ang ating hinahamon sa iglesia. Nalalaman ni Jesus kung sino siya. Ang kaalaman na ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang gawin niya ang nararapat sa mga tao na bihag, bilanggo, at mga taong naghihirap, nalulungkot. Alam niya kung sino siya, he knows who he is, and he addressed them. He addressed the needs of the people. Kung walang pagkakatawan tao, mga kapatid, walang aplikasyon. Walang aplikasyon. And so this is important to bridge the theory and the practice. Alam natin kung sino tayo, alam natin kung anong function natin, and we practice them. And that is exactly what Jesus did. Alam niya kung sino siya, alam niya siya ang tagapagligtas, at siya'y naparito upang iligtas ang tao, bridging the gap between the theory and the practice. Pangatlo po na gusto kong i-share sa inyo, hindi po lamang yung eternal and material, hindi po lamang yung bridging the eternal and the material, bridging the theory and the practice, kundi pangatlo po, the doctrine of incarnation shows the capacity of faith and culture to intersect. Nagtagpo po mga kapatid. Pinag-uugnay ng pagkakatawan tao ni Jesus ang pananampalataya at ang kultura. Ulitin ko po yun, pinag-uugnay ng pagkakatawan tao ni Jesus ang pananampalataya at ang kultura. Nagsanib ang dalawang ito, ang pananampalataya at ang kultura. Bumaba mula sa langit from the eternal home, from eternal heaven, from a different dimension. Bumaba mula sa langit patungo sa isang kultura si Jesus dahil sa kanyang pagkakatawan tao. At doon po nagkaroon ng tinatawag na bridging the gap between the faith and the culture. At siya, si Jesus, sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawan tao ay nabuhay sa pangkaraniwang kultura. At ano po yung isang kultura? What culture did he live? Did he grow up with? Ang mga Hudyo. Siya po ay nabuhay sa kultura ng mga Hudyo. At yung pong isang nakikita natin na aplikasyon po ng faith na nag-intersect po, kumonekta sa tinatawag nating kultura. Alam niyo ang larawan at naging gawain ng pagkakatawan tao ito. Nagkaroon ng handle o hawakan ang isang teorya sa pamamagitan ng pagsabuhay nito. Kasi isang bagay na, okay, we know and we understand the doctrine of incarnation. Okay,
Alam natin 'yun, alam natin yung teorya na 'yun. Papaano isasabuhay lalo't higit ang iglesia yung teorya ng yung paniniwala natin ng incarnation? Well, of course, wala pong pag-aalinlangan, it talks about salvation. But what else in addition to salvation, ano pa ang katulungan nito sa misyon, lalo't higit sa misyon ng iglesia ng pagkakatawang tao ni Jesus, at ito nga po yung ating tinitingnan dito, na may aplikasyon ito sa buhay natin. Yung eternal at material nagtatagpo, just like the incarnation. Yung theory and practice nagtatagpo, just like the incarnation. Yung faith and culture nagtagpo because of the incarnation. In the incarnation, we had seen Jesus loving the enemies under the foot of the cross. Makikita po natin na, okay, the theory is love your enemies. Paano po nagkaroon ng aplikasyon yung loving the enemy sa buhay ni Jesus? Well, nung nagkatawang tao po siya at siya po ay talagang ang kanyang mga kaaway nasa kanyang kapaligiran, yung mga sundalo, at siya po ay pinarusahan, siya po ay pinahirapan, and yet he said on the cross, "Patawarin mo po sila, hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa." Yun po yung naging handle o hawakan ng teorya ng pagpapatawad na kung hindi nagkaroon ng incarnation, hindi natin makikita kung ano ang ibig sabihin, kung ano, paano isasabuhay ang pagpapatawad. And we had seen that in Jesus. Isa pa po mga kapatid na gusto kong i-share sa inyo na katotohanan na ito. Hindi po lamang yung eternal and material ang nag-intersect, ang nagtagpo, ang nagunay, hindi po lamang yung theory and practice, hindi po lamang yung faith and culture, ito po ang isang nagtagpo. Yung tinatawag nating uh, eternal and historical. Sa pamamagitan ng pagkakatawan tao ng eternal logos, ang walang hanggan, ang Diyos, ay nakipagtagpo o nakipag-ugnay sa kasaysayan o sa kapanahunan ng mga tao na kanyang nilalang. Nakita natin na lumakad si Jesus sa mga iba't ibang mga bayan. Yung eternal, yung walang hanggan, ay nakipagtagpo, nakipag-ugnay sa kasaysayan. Ito po ang larawan at naging gawain ng pagkakatawan-tao ng Panginoong Hesus. In the incarnation, Jesus submitted himself to the succession of time. Hindi po lamang siya eternal na hiwalay sa succession of time. What I mean by the succession of time is in the incarnation of Jesus Christ, Jesus was conscious of the night and day. He was conscious of the first day of the week or the seventh day of the week. Bagamat ang Diyos ay alam niya ang mula sa umpisa hanggang sa dulo, but Jesus submitted himself in the incarnation. He submitted himself to the succession of time. Alam niya ang oras, alam niya ang araw, alam niya ang gabi, alam niya ang umaga. Jesus not only submitted to the succession of time, Jesus also submitted to the limitation of space. Sa kanyang pagkakatawan tao po, siya ay nagpasakop sa limitasyon ng espasyo. At ito po ay ang isang halimbawa nito ay nang mamatay ang kanyang matalik na kaibigan nila na si Lazarus, Jesus was far physically when his friend Lazarus died. Malayo siya at naglakbay pa upang makarating sa kanyang kaibigan na si Lazaro. Kaya mga kapatid, in the incarnation, ang walang hanggan, God, meaning God, ay nakipagtagpo at nakipag-ugnay sa kasaysayan
ng tao. Now, I'm just trying to make a solid evidence po or proof na talagang hindi natin dapat paghiwalayin ang mga bagay na espiritual at ang mga bagay na material. There's strong evidence based on the incarnation to make every effort to address not only the spiritual, but also the material or physical or emotional and even psychological aspects of man. The whole being of man, ang kabuuan ng isang tao ay dapat naa-address sa ating pong misyon, sa ating pagmimisyon bilang function ng church. We should be addressing the whole being of man and not only one side of man, yung spiritual. Hindi lang po yung inward man, kundi pati yung kanya, yung tinatawag nating outward aspect. Ano po ba itong batayan sa Biblia? Bukod sa implications po ng tinatawag nating incarnation, meron po ba tayong makikita sa scripture that tells us the heart of God? And so here are some practical applications of the incarnation of the church na makikita po natin mga kapatid na hindi po lamang nag-focus ang ministeryo at ang gawain at ang ating Panginoon Diyos sa mga bagay na spiritual, kundi maging sa mga bagay na material. Dito po yun, Leviticus 23:22. Ilang mga talataan po ang aking isasagmit sa inyo to show you that God is concerned about the whole being of man. Inward, spiritual, and outward, the body or material. Levitico 23:22. Kapag inyong ginapas ang ani sa inyong lupain ay huwag ninyong gagapasin hanggang sa mga sulok ng inyong bukid. Huwag ninyong titipunin ang mga nalaglag sa inyong pag-aani. Iiwan ninyo ang mga yon para sa dukha at sa dayuhan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Napakaliwanag po mga kapatid, the heart of Jesus. Huwag lamang nating tingnan ang mga pangailangang espiritual ng mga tao, tingnan natin ang kanilang mga pangailangang material. Another scripture, isa pa pong talata, Deuteronomio 15:7 at 8, bilang function ng church o ng bawat sa atin personally. Sabi ganito, kung mayroon sa inyong isang dukha na isa sa inyong mga kapatid na nasa loob ng inyong mga bayan sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag mong pagmamatigasin ang iyong puso, ni maging maramot sa iyong dukhang kapatid, kundi iyong ang bubuksan ang iyong kamay sa kanya at papautangin mo siya ng sapat para sa kanyang pangailangang maging anuman yaon. Do not be tight-fisted. We need to show our concern as Jesus, while he was here on earth, show concern to the needs of people. I think the church must also show compassion and genuine concern to the needs of the people. Isa pa pong talata, ito po naman ay sa New Testament, Mateo 23:23. Ang sabi po dito ay ganito, habag-habag kayo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-iika po kayo ng yerba buena, ng anis at ng komino at inyong pinababayaan ng higit na mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan, ang habag, at ang pananampalataya. Subalit dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ang iba. Nakikita po natin yung
pinag-distinct yung spiritual na mga gawain. Ang gagaling niyo na gawin ang mga spiritual na mga gawain, ika po. Pero may pinababayaan kayo. Magaling kayo sa mga spiritual na mga bagay, sabi ng ating Panginoong Hesus. Pero meron kayong pinababayaan. At ano po yung pinababayaan? Katarungan, justice, compassion. Sabi ng ating Panginoong Hesus, dapat sana ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ng iba. The balance between meeting the spiritual needs of man and the physical needs of man. The eternal and the material, the theory, the practice, the eternal and the historical. Dapat po nababalansyado ito. Let's continue reading some more scriptures. Mateo 25:37 hanggang 40. Pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin, o uhaw at binigyan ka ng inumin? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at dinamitan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. Mga kapatid, whatever you do to the least of people, of his needs or their needs, you did it for Jesus. Ang mga bagay na ginagawa natin na mga bagay na pisikal sa tao, ito'y ginagawa din natin sa Diyos bilang isang pagsamba. Pagsamba kay Jesus, pagmamahal kay Jesus. That is why we should not separate. We should always connect yung material at yung spiritual. The whole being of man, holistic ministry is important if we're going to be doing the function of the church, the mission of the church, incarnational mission. Ito po yung aplikasyon ng incarnation, ng pagkakatawan tao. Isa pa po, Santiago 1:27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Ang dalawin ng mga ulila. Relihiyon, it could be something like spiritual. But the spirituality can be measured through this. Gusto mo maging spiritual ka? Dalawin ng mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi nadudungisan ng sanlibutan. Mga kapatid, I think I can give more and more scriptures to show you na mabalansyado ng iglesia ang kanyang misyon. Na i-address hindi po lamang mga kapatid ang tinatawag nating spiritual aspect, yung inner man, yung pong inward man, kundi ma-address din po yung outward man. The whole being in general. And that is why he came. Nung po siya nagkatawan tao, nakita po natin mga kapatid na kinailangan na siya magkatawan tao upang makiisa sa atin, upang makadama at maipadama sa atin, at maibigay sa atin yung primary reason kung bakit siya naparito, which is salvation. Pero kagaya ng binasa natin po sa Matthew 4:23, he proclaimed the kingdom of God. But at the same time, he did heal people.
spiritual, physical. Ilan pong mungkahi mga kapatid sa pagkakatawang tao ng iglesia? How can the church practice incarnational mission? Lalo tigit sa panahong ito na ah, atin pong hinaharap at ipagdiriwang yung tinatawag nating Christmas season. What can we do? How can the church do incarnational mission? Papaano magkakatawang tao ang iglesia in the sense na hindi lamang puro spiritual na mga bagay ang kanyang ginagawa, kundi ipinakikita niya yung buong-buo niyang pagmamalasakit sa buong pagkatao ng isang tao, ng isang pamilya. How can we do that? Sabi nga po at lagi kong nababanggit sa maraming mga nakakausap ko, people will not care what you know until they know you care. Walang hindi hindi maaantig ang mga tao malimit sa mga bagay na alam mo. You know that Jesus is the way, the truth, and the life. You know that. But many times people will not care about what you know until they know you care. And so, paano nga ba tayo magkakatawang tao bilang iglesia? How can we practice the incarnation of the church? Number one, yung una ko pong suggestion, and there are many ways that we can share this, but bibigyan ko lang po kayo ng idea, kayo na po ang bahala sa iba pang application. At ito po ang una na aking suggestion. Plan to give to people who cannot afford to give you back this season. Again, let me say that again. Plan to give to people who cannot afford to give you back this season. Mag-isip po kayo ng mga tao na marahil ay pamilya na dahilan po sa kalamidad, na dulot ng bagyo, ng malalakas na mga bagyo, nasiraan ng bahay. Baka mas maganda na i-focus natin ang ating pagtulong, ang ating maibibigay sa mga taong ito upang maipadama ng iglesia yung kanyang pagkakatawang tao. Yung, okay, I am here for your eternity because I am the ambassador of Christ. I'm an ambassador of Christ to share with you the salvation. But at the same time, let me help you with where you are at right now. Kasi ang hirap mag-share about eternity ng kumakalam ang tiyan. Ang hirap pong magpaunawa ng eternity sa isang taong nibubong ng bahay niya ay sira at wasak at tumutulog. And so let us be sensitive with that. Let us give both at let us connect the eternal and the material and address both. Isa pa po mga kapatid na maaari ko sigurong i-propose at i-suggest sa inyo. And this is only suggestion. This is not you have to. Is exchange gifts. And I know it's fun. Exchange gifts are fun. Lalo tigit yung, ano ba tawag doon? Elephant. Yung mas maganda pala, pwede mong agawin. Parang ganun. Exchange gifts are fun and lots of surprises. But giving to those in need is more fun and rewarding. Giving to those in need is more fun and rewarding. Huwag po nating isara ang ating mga mata.
at huwag po nating itikom ang ating mga tenga. And I'm not saying that you do this only this season. No, this is just the start. Incarnational mission does not happen in just 1 month. It must be the function and the mission and to do the mission of the church. Both addressing both the physical and the spiritual, addressing both the spiritual and the physical. Isa pa pong suggestion na masasabi ko para karagdagang mungkahi sa pagkakatawan-tao ng iglesia. If Jesus were a part of your gathering, and this is a question, the last two are just question. If Jesus were a part of your gathering, who would he want to invite or see? Sino kaya yung gusto niyang makasama? Sino kaya yung gusto niyang makita? Of course, he wants to meet up with everyone. Gusto niyang makita, makausap ang lahat. Pero makikita rin niyo po mga kapatid, lalo tigit sa gospel, when you read the gospel, at kagaya ng binasa natin noong nakaraang mga linggo sa Matthew chapter 9 verse 35, nang makita niya ang karamihan, siya nagdalang habag. Kasi sila yung mga sheep without shepherd. Mga harassed and helpless. And Jesus wanted to be with them. So if Jesus were a part of your gathering, sino kaya ang kanyang mas gugustuhin makausap? Mga taong nangangailangan, mga taong nalulungkot, mga taong nakakapis, mga taong marahil na pagsamantalahan ng maraming mga tao na may masamang budhi. Jesus will be with them and attending to them. Ito po yung pagkakatawan-tao ng iglesia. That you will feel with the people who are in need, not only in their spiritual need, not only addressing the spiritual needs, but also the physical needs. Isa pa pong tanong mga kapatid. So we can apply the incarnation. How can the church add value to the lives of the confused, the lost, and the lonely this season? Ano kaya ang ating pwedeng maidagdag na kahalagahan sa mga tao na naguguluhan sa panahong ito? Sa mga tao na parang nahihirapan sa mga panahong ito, nalulungkot, nagdudusa. How can we add value to their lives? Questions that we need to ponder so we can apply the incarnation of Jesus Christ. Mga kapatid, I'm not saying na magpaka-killjoy po tayo. And I know there will be many gathering and festivities in the days to come, in the next probably 10 days, 7 days, 7 to 10 days. And I'm not saying huwag kayong kumain, huwag kayong magsaya. No, I'm not saying that. Pero baka pwede nating bawasan yung mga pagkain natin sa grupo natin. And as we care for their soul, let us also equally try to care for their physical needs. Ng mga taong naging biktima ng pagputok ng bulkan, mga taong binaha, mga taong nasiraan ng bahay sa mga nagdaang bagyo. Sa mga tao po na marahil ay namatayan ng mahal sa buhay. Baka pwede nating tapyasan ang ating mga paghanda upang maibahagi. Hindi ko po sinabing huwag. Tapyasan lang at maibahagi sa iba na marahil ay nangangailang pamilya, individual man ito,
At ako po'y naniniwala na itong ibig sabihin ng pagkakatawang tao ng iglesia. This is the incarnation of the church. Na ako'y bumababa mula sa espirituwal lamang na mga bagay na akala ko ito lang ang mahalaga para sa isang tao, pero ngayon ina-address ko at akin ding iaabot ang mga bagay na mga pisikal na makakatulong. So I can be holistic in reaching sa mga tao na nangangailangan. Nangangailangan ng kaligtasan at nangangailangan spiritual o pisikal. A challenge to incarnational mission. Ngayon ang magandang pagkakataon upang magkatawang tao ang iglesia sa kalagitnaan ng iba't ibang kalagayan o sitwasyon ng mga tao sa kanyang kapaligiran. Mga kapatid, umaasa po ako na it could be a church na inyo pong pagbubulay-bulayan at pag-iisipan ng mga aplikasyon at implikasyon ng incarnation. You could be an individual, you could be a church trying to wrestle kung ano ang magiging application ng incarnation ni Jesus Christ. Given na po yung pag-share ng mabuting balita, the good news of salvation. Pero we need to do also the other half, which is addressing not only the eternal, but the material. Magkatawang tao po tayo. Magkatawang tao nawa ang iglesia sa mga panahong ito. Sa maraming mga tao sa ating kapaligiran. Muli po mga kapatid, nagpapasalamat po ang inyong lingkod sa inyong pakikipag-aralan at pakikinig ng ilang mga pag-aaral na kagaya nito. Umasa po ako na this will address the heart of the mission of Jesus Christ, holistic ministry, the incarnation, and its implication to the mission of the church. Umasa po ako na nakatulong ito sa inyo personally or sa inyo sa inyong iglesia. Muli po nagpapasalamat sa inyong lahat mga kapatid at muli po nagbibigay ng papuri sa Panginoon, Jonathan Oriliasa. Hanggang sa muli po.